Facebook, isa talaga negosyo. So yung paglalagay niya ng mga fact checker dati, palabas lang yun eh, na concern siya, na kailangan ng hindi lumabas yung misinformation, pero nagpapagwapo lang siya dun eh. Tignan mo ngayon nung nanalo si Trump, una niyang ginawa, di ba? Nag-donate siya ng 1 milyon para sa inaugural fund. Tapos nilipat niya yung mga opisina niya papuntang Texas kung saan malakas doon si Trump. At ngayon, eto nga, nung nag-decide siya, natanggalin yung mga fact checker at tinawag niyang bias. Tinawag niya mali. O tingnan mo, pinact-check pa siya ng mga fact checker, di ba? Sinabing hindi daw sila bias. So, lumalabas to na ang Facebook isa talagang malaking negosyo at dapat makialam ang gobyerno para tumino sila na gaya ng ginawa sa Amerika. Ano po sa tingin ninyo dito? Kasi nagkaroon din ng investigasyon po ang ating mga mambabatas dito po sa mga vlogger. Marami silang mga natanong doon, maliban doon sa mga pahayag ng mga vlogger, doon po sa nagiging takbo or sistema po ng ating mga social media sites po dito, like kagaya paano ang monetization, paano ba yung reporting at kung mga ano ganyan. Nakikita nyo po ba na may say ang ating government ukol dito po sa mga social media pages or mga at mercy po ang ating bansa, kahit anumang bansa, kung ano po yung mga patakaran po ng mga social media sites po na ito, Sir Art? Walang say yung gobyerno natin. Itignan mo, hindi nga sila sinipot ni Meta sa TikTok dun sa pag-invite sa kanila. So wala, ano talaga, hindi pinapahalagahan ng mga social media platforms na to yung gobyerno. Kaya tama yung tama yung para sa akin, tama yung panawagan na dapat mag-step up na ang gobyerno para makontrol to mga social media entities na to. Kasi kita mo naman yung abuso, pati sila inisnab dun sa patawag na ginawa nila para sana makatulong para makagawa ng mga batas tungkol dito. Tapos nagulat ako, wala na kayong YouTube. Opo, ang pinaka-latest po namin is kailan yun? Kahapon lang nung umaga. Walang walang anong tawag nito, walang notification, diretso na. Down agad yung mismo hindi na ma-access until na hindi na ma-search mismo yung YouTube channel, legitimate, na connected dito po sa SMNI, Sir Art. Oo, nagulat nga ako kasi parang kaninang umaga sinesearch ko, bakit hindi lumalabas? Kasi nakasubscribe ako. Ba't kaya di lumalabas? Nung sinearch ko, di ko na makita. So dapat yan may warning yan, may notification kayo kung ano yung violation. Opo. Pero ang nakikita ko kasi, di ba meron na kayong dating na mga na ban? Opo. Oh, kung yung mga admin nyo dati, ginawa nyo admin pa rin dito, yun yung magiging dahilan ng pagkaban. Hindi lang yan sa YouTube, pati sa Facebook at ibang platforms. Kasi makikita nila yung mga admin na naban na to dati o nagpo-post to ng mga pinagbabawal namin na sa bias na community standards. Kung may nakikita sila nagpo-post nun, pwedeng, pati yung account, ibang account niya, pwedeng madamay na wala ng notification na mabibigay sa inyo. Opo. Pero so, ito yung naging problema. Opo. Dito po tayo, sir, sa naging hakbang doon po sa Amerika, no? Sa Trump administration, ay nagkaroon po sila ng executive order doon na pinapahinto, no, yung censorship na parang sponsored ng federal government, lalo na sa past administration po ng Biden, ipatigil ang censorship sa mga social media, dito sa mga social media na ito, lalo na sa kalaban nila sa paniniwala sa mga politika. Tapos ang ginagamit nilang rason or pamamaraan doon ay ito pong tinatawag na paglaban sa misinformation. Kaya nandoon yung mga fact checkers po, no? And bago pa man ito inilabas yung executive order,
una nang binanggit din po ni Facebook founder na si Mark Zuckerberg na mawawala na po itong mga fact checkers po na ito kasi minsan nagagamit na po once na parang sila na ang nagko-control sa flow ng information na magiging available po sa social media. Ano po ang nakikita nyo pong hakbang ukol dito, lalo na sa pagsikil sa karapatan sa pamamahayag po ng bawat individual po, Sir Art? Dito mo makikita na ang Facebook, isa talaga negosyo. So yung paglalagay niya ng mga fact checker dati, palabas lang yun na concern siya, na kailangan ng hindi lumabas yung misinformation, pero nagpapagwapo lang siya dun. Tignan mo ngayon nung nanalo si Trump, una niyang ginawa, di ba? Nag-donate siya ng 1 million para sa inaugural fund. Tapos nilipat niya yung mga opisina niya papuntang Texas kung saan malakas doon si Trump. At ngayon, eto nga, nung nag-decide siya, natanggalin yung mga fact checker at tinawag niyang bias. Tinawag niya mali. O tingnan mo, pinack-check pa siya ng mga fact checker, di ba? Sinabing hindi daw sila bias. So, lumalabas to na ang Facebook isa talagang malaking negosyo at dapat makialam ang gobyerno para tumino sila nagaya ng ginawa sa Amerika. So, tingnan mo sa Pilipinas, kung makapangwasiwas ng mga kalaban ng gobyerno, si Crisette, hanggang ngayon wala pa yata sa online. Tapos kahapon si Franz Castro na impersonation daw. Oo. 180 days yata. So ito yung mga nangyayari, pero yung kay Franz Castro mababalik agad yan kasi ang issue sa kanya, nag-i-impersonate daw siya na isang sikat na tao na si Congressman Franz Castro. Pero si Teacher Franz Castro kasi at si Franz Castro ay isang tao. So yun mababalik agad yan. Baka bukas nandiyan, ayan, balik na yan. Kailangan niya lang gawin, wag naman siya mag-play victim. Kailangan niya lang gawin, mag-complain siya o mag-ano siya na i-contest niya yung pagbaban sa kanya. So ito yung mga nangyayari. So ngayon kasi, Admar, yun nga, isa sa mga nakikita kong dahilan bakit nababan yung mga page na ginagawa ulit dahil same admin siya. So isa yun sa mga reasons bakit nababan yung mga pages. So paulit-ulit. Opo. Bago lang si partner Jason, sa nakikita nyo po, Sir Art, tama po ba na sa tingin nyo po, mas mainam ba na magkaroon ng censorship doon mismo sa mga page na yon, i-down na lang yung page na yon, lalo na dito sa mga sa Facebook, sa Meta, sa YouTube, kasi dito po sa Twitter talagang nagkakaroon ng malaya, no? Kumbaga pwede kang maka-notes, no? Doon sa ginawa ni Elon Musk, pwede kang maglagay doon kung ano yung panig mo na ito, mali ito yung mga datos, ganyan. Free flow of information po at hindi needed na magkaroon po ng censorship kasi once na napag-alaman na ang mga pinapakalat niya ng mga information ay mali-mali, mismo ang tao makakakita niyan at magtitimbang naman kung ito yung mga information tapos mali-mali yung kanya mga sinabi, sila na mismo ang hindi tatangkilik po doon, Sir Art, at hindi na needed ang censorship po. So ako against ako sa sa lahat ng uri ng censorship maliban din sa halimbawa child pornography, terrorism, yung sa national security. Yun yung dapat stop kagad ng mga social media platforms. Pero yung hindi kasi dapat i-censor yung halimbawa kontra ka sa isang tao, pag in-expose mo siya ang accusation yun kagad sa'yo, fake news ka, di ba? So gusto nilang i-censor yun. Ito yung isa sa mga dahilan bakit dapat pag-aralan yung pagbibigay ng legislative franchise sa mga social media platforms. Baka maging weapon to ng gobyerno sa pag-censor. So ito yung dahilan bakit ayaw ko sa censorship.
Sir Art, si Jason po ito. Sir, patungkol lang po dito sa nangyaring TRICOM committee dahil pinalutan po ni Representative Ace Barbers yung ideya na i-amend yung Public Service Act para i-designate po yung social media platforms as public service. At kailangan na silang i-require o i-re-require sila na magkuha ng legislative franchise para mag-operate dito sa bansa. Sir, ano po ang nakikita po ninyo dito? Maaari po ba itong maging daan para gawin o gamitin as political tool for censorship o para gipitin yung kalayaan sa pamamahayag? So ang nakikita ko positive na mangyayari pag ni-require ang mga social media platform for legislative franchise ay magkakaroon ng regulatory oversight. So it could allow the government na ma-impose clearer kung ano yung mga regulation ng social media platforms na pwede natin ibigay. At may ensure nito ang accountability, gaya ng data privacy, misinformation at saka cybercrime. Tapos poprotektahan yung public interest nito kasi gaya ng ginawa sa Germany, pag obviously illegal, pwede magsabi ang interagency task force na tatanggalin mo yan kasi illegal yan. So ito yung mga kagandahan pag tinuloy yung legislative franchise. Isa pa yung revenue generation. Kasi ngayon ang kumikita lang si Meta lang. Hindi kumikita ang gobyerno diyan. So pag nagkaroon ng legislative franchise, pwede na i-impose ng government yung fees and taxes. Kaya lang, ang kinakatakutan, lalo na ng mga journalists, kasi pwede ito maging threat sa free speech. So pag meron kang legislative franchise, pwede nito mabigyan ang gobyerno ng too much control over social media. So na pwedeng mag-lead to censorship or restrictions dun sa online content at online expression. So pangalawa nito, ang mahirap nito yung baka magkaroon ng selective na enforcement. So pag required yung franchise, baka paboran yung ibang platforms at yung iba kasi kalaban, baka hindi paboran. At of course, magkakaroon to ng international implication kasi global platforms to, Facebook, X, TikTok, na pwede maging impractical sa kanila mag-comply na mga batas natin dito na gagawin sa atin. Kaya kahit pabor ako dito, kailangan talaga pag-usapan to at dapat hindi to gaya nung TRICOM na lang yung mga kalaban ng gobyerno. Dapat imbitahan dito lahat, dapat sama-sama. Kasi ito, malaking maitutulong ito sa atin. Kaya dapat talaga to across all society and religion, belief, political stand, dapat sama-sama tayong isolve tong problem ng fake news at problem ng dangers sa social media sa atin. Sir, saying that po na baka maaring gamitin ito or ma-impose yung selective enforcement, ano kaya ang pwedeng alternatibong gawin para po ay hindi ito gawing o gamitin bilang isang political tool para paboran o pagbawalan ang ilang social media platforms at maging mga gumagamit po nito? So ang pwede natin, sa pag-aaral na ginawa ng Scam Watch Philippines, ang pwede natin gawin dito, strengthen yung existing cybersecurity and digital governance na magre-regulate sa social media, hindi dahil sa franchise, kundi dahil nakikita ng mga agency gaya ng DICT na delikado yung ginagawa o illegal na yung ginagawa ng mga nagpo-post. At dapat i-enforce yung mas strictong data protection measures sa pamamagitan ng National Privacy Commission. At ang pangatlo, ito yung dapat sana gawin. Napaka-ideal pero mahirap gawin. Dapat may self-regulation ang mga content creators. Medyo imposible pero kailangan natin ito para mag-comply natin itong mga batas. Yung dalawa, yung existing cybersecurity and digital governance, saka yung pagiging stricto ng data protection measure ng NPC.
pag nag-self-regulate tayo mga content creator, ang mangyayari nito, hindi na natin gagamitin yung at hindi na kailangan ng legislative franchise para makontrol tayo. Sir, sa tingin niyo po, if isusulong po talaga ng mababang kapulungan itong pag-impose o pagkakaroon ng legislative franchise para po sa mga social media platforms, sa tingin niyo po ba susunod po itong mga malalaking social media companies like Meta, yung X at YouTube kung ipapatupad ang ganitong klaseng batas sa Pilipinas? O dapat unahin po muna ng gobyerno yung pag-create ng mga batas against cybercrime bago po ipatupad itong legislative franchise na yan? Ang nangyari sa US, Australia, sa New Zealand, kahit sa Nigeria, wala sila nagawa sumunod sila So, sa Pilipinas siguro, ang laking market nila sa Pilipinas, ang laki ng mga users natin sa Pilipinas. At dahil sa laki ng users natin, isa tayo sa mga importanteng market ng mga social media platforms. So halimbawa sa Pilipinas, sa sobrang laki ng Facebook, pati yung mga krimen, pati yung mga cybercrime, sila din yung namumula. More than 70% ng na-check namin nanggagaling kay Facebook. Ang daming nabibiktima ng cybercrime dahil kay Facebook. At dapat kumilos ang gobyerno, mag-isip ko ano ang dapat gawin. Kung sumunod man sila o hindi, ang ginawa ng CICC natin ngayon, nag-ipag-usap sa lahat ng Asian countries, para lahat sila. Kung siguro kung isang bansa lang ang tatamaan, wala, okay lang yan kay Facebook. Pero yung 11 countries within Asia, sabay-sabay na utusan sila na gawin nyo to. Gagawin nila yan dahil importante yung market natin sa Asia sa negosyo nila. Sir, bilang panghuli na lang po sa akin kanina, napag-usapan po natin yung malayang pamamahayag ay baka maaari pong maapektuhan kung isusulong po talaga ng mababang kapulungan itong legislative franchise. But how about naman po dito sa digital economy ng Pilipinas? Maaari bang may epekto po ito, lalo na po dun sa ating mga kababayan na especially nung pandemic po, naging uso yung online businesses at maging yung mga content creators na dito kumikita? Oo, pwedeng maapektuhan yung mga yun. Ang laki ng kinikita ng mga tao sa pamamagitan ng social media. Kahit marami na illegal na kumikita sa social media. Kaya kung halimbawa mawala itong mga social media platforms na to, so maraming maapektuhan. Yung mga gig economy dahil sa social media, ito yung unang magkakaproblema. Opo, at ang napapansin din po natin na Sir Art, yung credibility ng magre-regulate po nito. Kasi kung hindi magiging patas at one-sided lang, kung hindi sa kanila, parang mga onion skin sila, meron naman pong existing na mga batas po, no, na laban doon sa mga halimbawa cyber libel, defamation, unjust vexation at kung ano-ano pa, na pwede doon sila ang remedy at hindi lang basta-basta doon. Kasi ang katotohanan naman po or ang tamang impormasyon ay hindi naman po masasabing sa kanilang lahat lang galing na nasasaktan dito sa mga puna na ito, Ginoong Art. Oo, tama. Agree ako sa iyo. So kailangan talaga na ang ilalagay mong ahensya dito o ilalagay mong mga tao sa ahensya dito, hindi yung mga may sariling agenda na balat sibuyas na pinagsabihan mo ng something online, sa gagawin na o i-apply na itong batas na to. Tama ka, pag halimbawa siniraan ka online, pwede mo naman yung cyber libel. Diba? Pag niloko ka online, meron naman tayong Internet Act, meron tayong Data Privacy Act. Diba? Meron tayong mga cybercrime law. So ito yung mga batas na pwede mong gamitin dito. Saka nakikita mo naman, Admar, nag-i-evolve yung batas eh. So yung sa
computer something, ano yung batas tungkol sa computer? Cybercrime? Anti-Cybercrime Act natin. So dahil kulang yun, gumawa ngayon ang mga mambabatas ng bago yung APASA, Anti-Financial Account Scamming Act. Kung saan nagko-concentrate siya doon naman sa mga, kasi yung ginawa yung 2012 yung batas na yun, wala pa tong mga, hindi pa sikat tong mga e-wallet, di ba? So ngayon, sikat na lahat ng tao meron ng e-wallet dahil nga sa pandemic. Kaya ito yung batas ngayon na ginawa nila. So tinuloy-tuloy nila na in-improve nila ng mga mambabatas natin. Parang kinomplement yung Cybercrime Act, Anti-Cybercrime Act, nitong Anti-Financial Scamming Act. So ito yung mga remedy na pwede nating gawin, pwede nating puntahan pag meron tayong problema sa online o sa social media. Pero yung bago ngayon, yung gagawa ng batas para dito mismo sa mga nakikita nila na mga kaso laban sa mga issue tungkol sa kanila at gagawa sila ng batas. Hindi ito yung hinahanap namin na batas, kasi dapat hindi lang yung paninira sa kanila ang binibigyan ng atensyon. Kasi napopokus sa kanila yung mga paggawa ng batas na to. Dapat, kung fake news, dapat pag-usapan talaga yung fake news. Dapat imbitahan lahat, hindi lang yung sumisira sa kanila, kundi pati yung mga kakampi. Kasi meron din naman makukuhang idea para makagawa ng batas tungkol dito. Opo, at napapansin din po natin yung mga troll farm din, Sir Art, na bigla na lang, halimbawa, pumupuri. Merong mga, ayoko nang banggitin yung mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno, pumupuri. Pero pag-check mo, doon sa kanyang background, ilan yung friends, tigli-5, tapos sa profile picture, napakaganda, glass skin, tapos Vietnamese pa yung pangalan, tapos nagtatagalog. Mahahalata mo doon sa comment section, same sila ng posting sa pagtingin mo sa profile. Paano din nila maaagapan itong mga ganito, Sir Art? Kung kaya po ba itong maagapan pa? Oo, kasi gumagamit din sila. Ito, Almar, noong 2019, noong 2016 yata, basta election yon. Nakipag-collaborate ako kay Jackie Malamat. Gumawa kami ng mga fake na page. At in less than 2 days, nagkaroon kami ng 12,000 followers. So ito lang, kung nakaraang araw, gumawa ako ng fake na page. Sumusulat ako ng article kung gaano kadali. Alam mo, Admar, ang ginawa ako, nag-join ako sa mga ibang groups, yun sa mga halatang mga trolls, tapos nag-message na ako na follow for follow, mga ganun. In less than 1 day, naka 10,000 followers ako. So hindi ka panipaniwala, itong mga Facebook page na ito na kunyari ang dami-daming followers. Tapos tignan mo yung mga comments pag pare-pareho, congratulations, great job. Yung mga ganun, tapos i-follow mo yung mga taong yung tama tayo, mga troll, halatang mga troll. Kung dati, Adwar, nakikita mo na, halimbawa, Vietnamese, nakikita mo gano'n. Ngayon, mga Pilipino na yung mga pangalan. So, ito yung danger talaga ng social media. At pwede ito makontrol kasi ang talino ng algorithm ng Facebook at kaya niyang patayin lahat ng mga troll na to. Kasi meron yung meron silang behavioral analysis na ginagawa na alam nila kung sino itong mga troll na to. At kaya nilang patayin yung mga troll. And ang isa din sa mga tanong dito, kasi hindi nga nila na-implement ng maayos itong SIM registration. Kasi marami pa rin mga issue, nalulusutan pa rin sila, Sir Art. Paano kaya kung ang mismong pag-regulate na nitong mga dambuhala, mga social media sites na ito, ang kanilang gagawin po. Kung dito pa lang sa batas, kaugnay lang dito sa SIM registration, medyo marami na rin po mga problema. So nandun yung kredibilidad sa namumuno
kung kakayanin ba nila, lalo na itong malaking task po na ito, Sir Art, na kanilang pinapanukala or naimumungkahi? So, yung sa SIM registration, ang failure ng SIM registration kasi, dun sa ID na tinatanggap, doon yung una nagka-problema yun. Kasi dapat yun, parang 5 ID lang yata una ang tatanggapin. Passport, SSS, mga ganun, mga government issued ID. Itong mga mambabatas natin, syempre, itong mga medyo against sa gobyerno, sinabi nila na madi-disenfranchise yung ibang mga tao na walang ID. So na-pressure ang gobyerno. Bumigay sila, pinayagan pati ang barangay clearance sa may picture. Ang dali-daling kumuha ng barangay clearance dito. Kaya nung nag-raid sila ng isang Pogo, nung ni-raid yung Pogo, merong 600 SIM cards naka-register sa isang tao. At ang ginamit, barangay clearance na picture, ang sinabit. So eto ngayon, dapat talaga maging stricto. Pag halimbawa eto ngayon, kailangan magkaroon ng franchise. Halimbawa, dapat makontrol nila ng tama to na tunay na tao tong mga nandito at hindi mga troll. Pero hindi naman kapanipaniwala kasi yung mga ito magkakaproblema pala tayo sa survey. Kaya hindi kapanipaniwala ang mga survey na nanggagaling sa social media. Kasi pwede nga makontrol yan at pwede kang magbayad ng mga likes. Ang 100 likes, Admar, $2. 100 likes yun. O 100 hearts, parang $2.70. Kasi di ba, meron yung heart, meron thumbs up. So depende doon, pwede kang magbayad at marami ka nabibiling ngayon. Kaya hindi ka panipaniwala. Itong mga makikita mong survey at maglalabasan yan, sunod-sunod na yan sa social media. Opo, siguro bilang huli na lang po, Sir Art, sa mga ganap po sa atin ngayon, ano po ba ang maipapayo niyo po sa ating mga kababayan? Kasi ika nga, hindi na nauuso daw yung mga rally ngayon sa mga lansangan, kundi ang pagprotesta, pamamaraan ng paglalahad ng kanilang mga saloobin, lalo na ngayon na busy sila sa kanila pong trabaho, ay sa mundo na po ng social media. Ano po yung maipapayo nyo po sa kanila po mga nababasa, nakikita, paano ba timbangin kung ito ba'y lihitimo o hindi ng mga impormasyon at paano siya itanggapin yung magkabilang mga side ng information po? Meron po kasi tinatawag na echo chamber. So lahat ng mga nilalike mo, yun lang yung makikita mo, yung mga nilalike mo. So madidetect yan ng social media platform na, eto pala, pro-government o anti-government. So ang ipapakita niya sa iyo, yun lang mga relevant para sa iyo. So kaya akala mo, tama ka lagi dahil yung nakikita mo online, yun yung mga pinapaniwalaan. So dapat po, ang gawin natin, mag-research po tayo. So wag tayo umasa sa social media na nakikita natin yung mga bagay na pinapaniwalaan natin. Dapat meron lang tayong other side of the coin. Dapat mag-research po tayo. At huwag maniniwala sa mga nakikita o natatanggap sa text message kasi maaaring manipulated to. Kasi alam ng Facebook po ano ang gusto mo. Alam ng Facebook po sino sinusuportahan mo. At pwede kang i-attack. Ibig sabihin na lang mapipresent sa'yo yung mga kontra sa pinapaniwalaan mo. Kaya dapat mag-ingat po tayong lahat sa mga yung nababasa at nakikita natin sa social media. Huwag basta-basta maniniwala agad. Maraming salamat po, Sir Art, sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you very much. Si Ginoong Art Samaniego, ang co-lead convener ng Scamwatch Pilipinas po, mga kapartner.